Hala, ano nang nangyayari dito kay Congresswoman Attorney Jinky Beatrix Luistro? Tila yata nagbago na yung kanyang paniniwala, yung kanyang estado, yung kanyang, alam nyo yon, yung kanyang posisyon pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. Napansin ko lang to matapos kasi yung unang araw ng pre-trial conference, no? Nagulat siya doon sa mga ebidensyang hawak ng defense team ni VP Sara Duterte. Hindi lamang siya yung nagulat, kahit po ang prosecution sa lawyer na sa pamumuno po ni Attorney Lorna Capunan na niregla pa nga po sa init ng ulo, talaga namang ikinagulat din po niya. Kahit itong si Renico, no, si Congresswoman Renico nagulat at sabi pa nga ni Renico, bakit kasi ngayon lang inilabas ng defense team itong kanilang mga testigo, mga ebidensya, etc. etc. No, natural mga kaibigan. Tama lang 'yon. Kasi yung burden of proof, ayan, ay nasa mga prosecutors, no? Sila kasi po yung nagrereklamo. Sila yung nagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. And therefore, the burden of proof lies with them. No? Sa kanila dapat. O eto na. Tinanong itong si Congresswoman Jinky Beatrix Luistro kung confident pa ba siya na there is really certainty, no, of conviction kay VP Sara Duterte. Ito po yung sagot ni attorney Jinky Beatrix Luistro. Confident siya sa mga abogado niya. Doon sa mga kinuha niyang abogado, confident siya. Okay? And doon sa certainty of conviction, hindi na siya certain. Hindi na siya sure. Kasi ang sagot niya, premature pa daw para malaman, para masabi kung mai-impeach si VP Sara Duterte. Pakinggan natin. More confident po kayo sa conviction in terms po ng mga tutulong? We are confident about the private prosecutors who are helping us, no? Kasi kilala silang magagaling na abogado. Kung tawagin natin mga abogado de Campanilla. And we are really grateful na because of their prominence, nakaka-uplift ng confidence from our part. Of course, we have to acknowledge na kahit po abogado yung 11 prosecutors, except for Kong Chel Jokno, because talagang seasoned practitioner din ito, but for the remaining 10 prosecutors, medyo napahinto kami ng practice since we embark in public service. And definitely, kailangan po namin ang tulong ng mga private prosecutors because they are the people specialized in litigation, no? At perhaps res ipsa loquitur na to. Alam nyo naman kung gaano kalalaki itong law firm na ito, the PECA Bar, the Kapunan, and even sa legal, no? And because of their presence and support that they are extending to us, indeed, talagang na-boost ang confidence ng 11 prosecutors because of this support, no? And not only that, not only the private prosecutors, we are confident as well because of the strong evidence that we have. But to your question, kung confident ako to secure conviction, it is premature to comment to that. O, di ba? Napanood nyo. Napakinggan nyo. So, yun po, no? Hindi na siya confident. Sa kanya na po mismo nanggaling. And therefore, kanina ay inilabas na ng Dilawan and Pinklawan yung kanilang isang baraha para magkaroon ng paglihis doon sa issue. Okay? Ng impeachment. Para tumagal. Kasi plano nila, aabutin na ng 8 months eh. So, eto na. Kakasuhan ni Marcoleta. Kakasuhan si Marcoleta ng plunder. Okay? And ito yung ginagamit ng ombudsman, no? By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. Okay? Dito, kung mapapanood po ninyo yung tagapagsalita ng ombudsman, yung basta, yung lalaki,
ang binabanggit lamang niyang phrase ay yung hanggang dito lang. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any government, benefit from any person and or other entity. Hanggang doon lang. Hindi niya binanggit yung in connection with any government contract, project, hindi na po niya binanggit. Bakit? Kasi dapat yung donation, ito kasi yung pinopokus nila yung natanggap daw na pera ay dapat may relation doon sa government contract. No, related dapat doon sa government contract yung natanggap niyang 75 million during the campaign. So nasaan yung relasyon noong government contract doon sa 75 million? Wala, malayo. 'Di ba? So hindi nila pwedeng i-link na yung donation is a form of graft or a form of plunder. Malayo yun nakasulat dito sa Republic Act 7080. Malayo. 'Di ba? So, kakasuhan nila. Tapos magrereklamo sila, gagamitin nila yung rally ngayon na abala itong mga iglesia ni Cristo. Okay? Ang daming alam na stranded na mga commuters. 'Di ba? So iyon ang ginagamit nila ngayon. Pero sila ang may pakana, sila ang may kaguluhan. Bakit? Kasi nga magsasampa sila ng plunder doon sa isang senador na kung saan malayong-malayo naman yung kanilang isasampang kaso. Okay? So, yun guys. Eto na. Noong nandoon po sa House of Representatives, very confident itong si Luistro na mai-impeach si VP Sara. Okay, so to cut the story, pumirma yung 255. So impeach si VP Sara Duterte. Pagdating doon sa Senate, hindi nila na-anticipate, ay hawak pala ni Senator Alan Peter Cayetano yung Senate. So gumawa sila ng paraan para mabawasan. Okay, gumawa sila ng paraan para mabawasan. Ginamit nilang issue yung Avellino versus Cuenco. Concerning the threshold for the purpose of conviction, it is important to realize that the Constitution and the laws are evolving. Why do I say that? Because the Constitution should be responding to the demands of time, just like any other law, no? And very enlightening itong nangyaring change of leadership sa Senado, because it invited our attention to look into the doctrine behind Avellino versus Cuenco na in several occasions ay na-practice na rin ng Senate at nagkaroon na rin ng mga succeeding Supreme Court decisions along the same line, no? So, ang sa akin naman, let us anchor also our position on the mandate of the Constitution. Bakit tayo may mga senador? Primarily, the purpose is to represent the interest of the Filipino people. Kung ang ating senador ay nakakulong, nagtatago, nasa ospital, or nasa abroad, ito yung tinatawag ni Avellino versus Cuenco na beyond the coercive power of the Senate. And having said so, plus hindi mai-represent yung interest ng taong bayan, how are we going to consider them for the purpose of determining the threshold or the required number of votes? So, personal opinion ko lang. I believe that the doctrine in Avellino should be applied also in determining the number of votes required for the purpose of conviction. That is my personal opinion. So dapat po bang bawasan? With the current situation, yes. The same way that it was reduced in the election of Senate President pro tempore and the rest of the chairwomen of the different committees of the Senate. Para sa House Prosecution Team, ilan ang base number ng senador na tinitignan niyo po ngayon? This is my opinion. If the voting will happen now, it should be 22 as well. Na kung saan binabaan yung base number of senators para yung 2/3 ay hindi na 16. Base na ito sa 23 or base na ito sa kung ilan yung senador na nandoon. Okay? Kasi malinaw doon sa Constitution
in order for the public officers, yung impeachable officers or official to be impeached, required kasi na 24 members of 24, ang required po kasi 2/3 of all the members of the Senate. Yun yung nakasulat. 2/3 of all the members of the Senate. Okay. Etong si Luis Tro, gumawa ng sarili niyang definition. Pwede daw gamit yung Avellino versus Cuenco na babaan yung base number which is 24. Kasi malinaw daw yung nasa Constitution, hindi naman daw sinabi na 2/3 of all the 24 senators. Napakabubo. So, hindi naman daw sinabi na 2/3 ng 24. Ang nakasulat daw doon sa Constitution, 2/3 of all the members of the Senate. Kung sana daw ang nakasulat ay 2/3 of the 24 senators, wala silang palag. No? Wala silang palag. So, pwede daw yun na mabawasan. No? Kaya ginawa nila, itong si Bato, andyan na, pinapahuli. Itong si Chis Escudero, tinakot. Itong si Villanueva, tinakot. Diba? So, nakuha na nila yung Senate. Okay, si Win Gatchalian na. Okay, tanggap natin yan dahil naka-13 na nga ni. Naka-13 na nga ni, tanggap natin si Win Gatchalian. Pangalawang rules, sa Senate impeachment rules, nakalagay sa Constitution, ang magpe-presiding judge ay yung Senate President. Yun yung magiging presiding judge. Hindi po abogado itong si Win Gatchalian. So, natakot sila. So, pinag-isipan nila kung si Chis Escudero ang gagawin presiding judge. Hindi pwede. Malinaw sa Constitution na kapag ang presidente, ang Supreme Court Chief Justice yung magiging presiding judge. All others official na i-impeach, Senate President yung magiging presiding judge. So, nung una, pwede yan. Sige, si Win Gatchalian, etc. Pwede yan itong si Chis Escudero. Ayan. So, eto na. Kahapon, no choice itong si Win Gatchalian. Pumirma siya. Siya na ngayon ang magiging Senate impeachment presiding judge. Okay. Tinanggap na niya yung hamon. Siyempre, kung hindi pinunayan ng mga matatalinong mga DDS, no, kagaya natin, kung hindi natin napunayan at ng iba pang mga abogado ng Duterte side, tuloy lang yan. So, eto na. Okay? Eto na. Dahil nga dyan, ikinasa nila yung plunder. Yun na yung binasa ko kanina. So, ano ba yung ikinagulat nila? Bakit nagkanda-windang-windang na? Kasi ba naman, yung testigo, si Madriaga, yan din yung testigo ng depensa. Sabi nila, plagiarism, kinokopya. Hindi pwede yan. Hindi nila alam na kapag sa hearing, dapat i-interrogate ng prosecution, i-interrogate din ng depensa yung testigo nila. Para nang sa gayon, malaman natin kung scripted o hindi yung pinagsasasabi ni Madriaga. Diba? So, napakatibay na ebidensya ito. Pangalawa, yung box. Paano mabubuksan yung box? Merong confidentiality yun. Hindi pwedeng buksan yun. So, kinuha nila itong si Mary Grace Piatos,